Siyempre, pagka namatay si Presidente Bongbong Marcos, ang unang-unang makikinabang dyan ay si VP Sara. Kaya delikado yan. Nasa peligrosong panahon tayo ngayon dahil ang ating Vice President ay nagpaplano na patayin si Presidente at si Lisa at si Martin. At ganun din naman yung tatay. Isipin mo, sabihin niya, patayin niya na lang yung mga senador. Oo. Nagbibiro lang naman daw eh. Ay, hindi pwede biro-biro yan. Oo. Ngayon ba, pag sinabi ko sa inyo, pagpapatayin ko kayo, tama ba na biro yun? Ha? Pwede ba kinabukasan sasabihin ko sa inyo, joke lang? Oo. Hindi ka pwede mag-threaten, tapos sasabihin mo kinabukasan, joke lang. Eh lalo pa, hindi naman siya ordinaryong tao. Former president. Kung sila halimbawa, isang hairstylist lang yung nag-threaten sa akin, papatayin kita, Tony Larry. Hindi pa ako maniniwala. Pero kasi kung presidente, former president, magsabi sa akin, ikaw Larry, papatayin kita. Eh natatakot ako. Eh lalo pa, may record sila ng EJK. Di ba? Alam mo, dati sinuportahan ko yan si Presidente Duterte. Kasi, para sa akin, ay katungkulan at obligasyon ng bawat Pilipino na sumuporta sa gobyerno, suportahan ng Presidente. Pero kung ganyan naman pala yung Presidente na kung ganyan pinapakita, hindi ko na siya susuportahan on any issue. Ayun, yun pala. Balikan natin na Secretary yung sa impeachment. Anong may panawagan ka ba kay Senator Chis Escudero? Dati na ako nanawagan na sana ay magtawag na ng special session. Uulitin ko ang panawagan ko kay Senator Chis Escudero, isang matalinong tao at isang bukal sa loob ang serbisyo sa bayan. Napakabait yan at siyang napakatalino. Kapitbahay ko yan at kaibigan ko. Nananawagan ako kay Senate President Chis Escudero na magtawag na ng special session. Hindi lamang ako ang nananawagan yan. Nandyan si Senator Coco Pimentel. Nandyan din si Senator Risa Ontiveros. At marami ng mga kababayan natin ang nananawagan. Hindi naman ito bawal. Hindi ito pinagbabawal sa ating konstitusyon na magtawag sila ng special session. In fact, maraming pagkakataon na nagtatawag ng special session ang Senado at saka ang Kongreso, ang House of Representatives. There are matters that need urgent resolution. Ito, urgent ito. Urgent ito. Kaya ako, Senator Chis, Mr. President, Mr. Senate President Chis Escudero, sir, mag-special session na kayo ang Senado dahil very urgent itong impeachment issue na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Napakahalaga na makita ng mga taong bayan na ang Senado ay gagawin nila ang kanilang tungkulin. Tungkulin ito kahit na under recess ngayon ang Senado. Ay dapat pa rin na magtatawag ang Senado na special session. Tungkulin nila ito na mag-resign si VP Sara para makatakbo by 2028. Would you retract that comment? Would that call? Lalo, sabi mo, by 2 to 3 days kaya nang matapos itong trial against her. Yes. In fact, I am reiterating now my call for suggestion to VP Sara to resign. So that if she really wants to run in 2028 for president, as he was saying, na tatakbo siya sa 2028, abay, mag-resign siya ngayon. Dahil kapag siya ay nahatulan dyan sa impeachment, magkakaroon ng disqualification yan. Perpetually? Yes, oo. Kaya dapat ay, kung gusto niya talagang tumakbo sa 2028, mag-resign siya ngayon. Patuloy na niyang intindihin yung impeachment para clean slate, pwede siyang tumakbo sa 2028. Ako talaga, gusto ko siyang tumakbo sa 2028. Kasi gusto kong mapatunayan na wala talaga siyang boto. Hindi siya mananalo. In fact, kung mag-one-on-one sila ni Lenny,
Mas mananalo si Lenny. Ganun na. Ay dahil una-una hindi namin susuportahan si Sara, mga Marcos Loyes, mga Ilocano, mga Waray, hindi namin susuportahan. Baka mas iboto pa namin si Lenny. Dahil kung matatandaan mo, kahit noong 2022 election, hindi naging bastos si Lenny kay BBM. Hindi siya naging bastos. Oo. Kaya mukhang magkaibigan na naman yata sila, di ba? Hindi ko masasabi, wala akong alam na ano. Pero, they are civil. Nakita mo naman, nung nagpunta si Presidente sa Bicol, siya naman ay sinalubong ni Madam Lenny. At wala naman naging masamang pangyayari. Naging very civil naman yung kanilang paghaharap. At if I may recall, even during the election campaign ng 2021-22, ay wala namang naging maanghang na salita si former Vice President Lenny Robredo kay BBM. Ganon din naman si BBM, wala naman siyang maanghang na salita. Wala namang masikreto na dyan sa... Wala. Kaya lang, nakakatiyan ako na kung ang maglalaban sa susunod na eleksyon ay si Sara at si Lenny, mas kakakampihan ng mga Marcos Loyalist si Lenny. Ayun, gano'n pa. Pero, yun nga, binabanggit mo kanina. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagdalo ninyo rito sa press tour na ito. Ako ay muling nananawagan kay Senate President Jesus Escudero na magtawag na ng special session. Total, hindi lamang ako nananawagan ito, no? Kundi pati na rin si Senator Coco Pimentel. And hindi rin natin matatawagan ang natatawaran ng kaalaman ni Senator Coco Pimentel dahil former Senate President yan. At naggawa niya sa bar. Oo. At napakalawak na experience niya sa public service. Kaya kung sinabi ni Senator Coco Pimentel na pwede magtawag ng special session, pwede talaga yan. At hindi lamang yun, pati na rin si Senator Rizal Caberos ay nananawagan din. Ayun. Kaya naman naninindigan kayo, dapat talaga kayo mag-reach ng special session. Ayun. Okay. Ako ang nangyari kasi dyan, ako sa tingin ko ang aking palagay dyan, yung kasi ibang mga re-electionist ay nakikiusap na wag muna ituloy dahil kasi nanghihinayan sila sa boto nila sa Davao. Pero hindi pa nanabutahin ni Senator Cheese, ni Senate President Cheese. Hindi niya ugali yun. Sabi niyo po kanina, hindi na magkakaroon ng walang boto si VP Sara if ever na tumakbo siya. Pero last election po, mas malaki po yung nakuha ng boto. Yan ang isang pagkakamali na sinasabi ng mga Duterte supporters. Kaya lang naman nagkaroon ng mas lamang na mga 300,000 na boto si Sara noon. Kasi marami noon ang nag-Lenny Sara, o kaya Isko Sara, o kaya Lacson Sara. So ang nangyari, mas na-increase yung kanyang boto. Pero hindi nangangahulugan yon na mas marami siyang boto kay BBM. Kung hindi siya tumakbo under BBM, wala siyang boto. Wala siyang boto kung hindi siya tumakbo under BBM. Bakit ayaw niyo tumakbo? Ibalik ko sa iyo yung tanong. Bakit sobra yung kanyang pagtatanggi na tumakbo bilang presidente? Kasi wala siyang boto. Nahatak lang siya kay BBM. Ayun. Okay. Maraming salamat kapatid Dory.